sa kabuuan nito, pero alam ko kung nakikita ninyo yung natitisod na lumalakad kung araw sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan. Sino kaya ang ilaw ng sanlibutan? At natitisod na lumalakad kung gabi sapagkat wala sa kanya ang ilaw na daladala niya. Pwede ho bang mabigyan ko kami rito ng... Alam mo, Kuya Men, bago ko sagutin yung tanong mo, kasi napakaganda ng tanong mo. Gusto ko lang natin yung nang sabihin ng Panginoon, tayo'y pupunta kay Lazaro. Kasi doon sa lugar nila Lazaro, pumunta ng Panginoon. Hindi ba binabato ka doon? Gusto ka nilang batuhin, bakit ka babalik doon? Sinagot sila ng Panginoon. May 12 oras ang maghapon. No? Ano ibig sabihin ng Panginoon? Ang ibig niya sabihin ay, ang taong may galit, paglipas ng mga oras, lalo na't kung ito ay araw, linggo o buwan na, nagsusubside na yan. Hindi ito nananatili. Kaya mayroong magandang aral tayong matututunan dito. Maging ito'y ating kaibigan. Maging ito'y ating magulang. Maging ito'y ating asawa. Huwag mong sasalubungin sa init ng kanyang ulo. Palipasin mo ka. Kapag ito'y lumipas na, hindi ka na niya babatuhin. So, ang ibig sabihin, nagsusubside ang galit ng bawat isang Ngayon, doon sa tanong mo naman, Kuya Min, ay yung sino ang ilaw? Mismong ang Panginoon ang nagsabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Kaya kung tayo ang Panginoong Jesus ay nasa atin ang ilaw, kailanman ay hindi tayo matitiso. Sapagkat ang lahat ng ating daraanan ay ating makikita, lalo't higit ito'y maraming sagabal. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesus ang nasa atin. Pero kung wala sa atin, ang sarili natin ang naghahari sa atin at ang nagme-may-ari sa atin ay si Satanas. Sa dilim tayo tatahakin. Bakit? Lalo na't kapag ikaw ay nag-iisip na ng masama, ng laban sa iyong kapwa, ng laban sa iyong pastor, abay matitisod ka na dyan, kasi wala na sa iyo yung pagmamahal sa ilaw. Kadiliman na ang iyong tatahakin. Sundin natin ang Diyos. Siyang ilagay natin sa ating puso at katauhan upang sa bawat sandali ng pagtahak natin sa buhay na ito na ating tinatahak, maging nasa loob tayo ng simbahan, maging nasa labas tayo ng simbahan, ang ilaw ay nasa sa atin. Amen. Napakaganda. Sa mga tuwid, meron kasing napakinggan ako noon. Sa isang pusikit na kadiliman, magsalti ka ng isang palito ng posporo upang magliwanag ay yung kapaligiran at makita mo ang landas na yung daranan. Ibig sabihin taglay mo yung ilaw ng Panginoon at ang makakakita sa iyo, maliliwanagan. Magisilba kang halimbawa ng mga taong nakapaligid, Kuya Jo. Hindi ba? Napakaganda yung ikaw ay magsilbing halimbawa ng mga taong nakapaligid sa iyo Dan kasi nagliliwanag sa iyo yung Panginoon. Idol, sinabi ng Panginoon, kayo'y maging ilaw ng sanglibutan. Kayo'y maging asin ng sanglibutan. Mismo siya nagsabi. Pero tayo'y saltik lamang ng posporo.
Pero ang Panginoong Jesus ay napakalaking liwanag niya. Paano? Kung sa isang saltik ng posporo ay nakikita mo na ang daanan mo, gaano kaya ang Panginoong Jesus na naliliwanagan ang buong mundo at ang buong kalangitan na ikaw pa ay matitisod? Kung hindi lamang talaga susuriing mabuti sa spiritual na anggulo ng pamumuhay ng isang tao at basta bababasa lamang. Kaya yung lalim ng pag-aaral sa salita ng Diyos ay makikita natin yung mga halimbawa ng Diyos na nakapaloob dito eh. Kaya nga ito yung gabay natin eh. Ito ang patnubay natin eh. Hindi natitiso dahil lumalakad kong araw sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan. Liwanag. Talaga naman kapag ikaw naglalakad sa araw at maliwanag ang araw na ganyan. Siyempre, kitang-kita mo talaga ang daan. Kitang-kita mo yung daan na dadaanan mo. Makita mo kung merong mga hadlang diyan. Pero kung talagang nadidiliman ang isip mo, yun ang mabigat eh. Pagka yung nadidiliman ang isip mo, para bang yung sinabi ni Kuya Bert na yung mga nakapaligid sa iyo, parang ikaw naglalakad nakasimangot ka, nakapunot ang iyong nodi. Parang napakalaki, pasan-pasan mo yung mundo. Abay, mahahawa pati yung mga nakapaligid sa iyo.